Dapat niyang sagutin ito ni Secretary Galvez, pumapayag ba kayo, sir? Kung hindi, dahil kayo ang nag-represent ng Special Envoy Team of the government under the Office of the President, pumapayag kayo sa apat na kanilang mga sinasabi na ipatupad bago magsimula ang resumption of peace talks formally. Number 1, bubuwagin ng NTF-ELCAC. Ulitin po namin hindi po kami anti-peace. Yeah. On the contrary. Kami po ay tagapagtaguyod ng kapayapaan sa tamang konteksto, sa tamang karanasan, sa tamang aral, at sa tamang layunin. And what is that? Bakit hindi sila mag-order? Kung sincero itong kinausap nila Secretary Galvez, General Manny Bautista sa Europe, bakit hindi sila mag-order na simulan ang regional talks by regions down to the province? Bakit kailangan sila ang kausapin sa Europe? That's number 1, binigyan Sir talaga Galvez. ng halaga, no? Tayo pa nagpunta. Ginastusan pa. Yeah. At dahil dyan, nagkaroon ng chocolate diplomacy. Oh, di ba? Personalized na chocolates. Binigyan daw ng chocolate diplomacy. Doon na kinilig na si Charlie Galvez doon. Hindi ko alam. Bigyan ka ng chocolate. Gusto mo? Pangalawa, mga kababayan, maliban sa chocolate diplomacy na ito, sa taktika ng CPP and PNDF, mga kababayan, balikan ko yung sinasabi namin. We have an operational local peace mechanism. Yeah. Na direktang kinakausap ang mga regional leaders, cadres, at pati na ang mga miyembro at kinakausap ang mga pamilya nila. Nangyari yan sa Samar, nangyari yan sa Negros. Sa Mindanao, Ma'am Lorraine, libo-libo ang bumalik. Libo-libo na rin ang nagtiwala sa gobyerno. We have redirected already the peace mechanism through a local peace engagement and local peace initiative. Bakit hindi po ito ang ating palakasin? Bakit hindi ito ang ating ipatuloy na isulong, punduhan, at i-coordinate? Bakit kailangan pumunta tayo sa Europe, gumastos ng millions? Question lang, kasi di ba nalatag natin yung demand ng nitong mga komunistang teroristang grupo. Ano ba ini sa atin? Para kasing we are by the mercy of this Exactly. communist. At mabuti na lang that's sinagot. where Charlie Galvez put us. Dapat niyang sagutin ito ni Secretary Galvez, pumapayag ba kayo, sir? Kung hindi, dahil kayo ang nag-represent ng Special Envoy Team of the government under the Office of the President, pumapayag kayo sa apat na kanilang mga sinasabi na ipatupad bago magsimula ang resumption of peace talks formally. Number 1, bubuwagin ng NTF-ELCAC. Sinagot yan ni Secretary Anyo at ni Secretary Gibo Teodoro. What about kay Secretary Galvez? What is your advice to the President? Number 2, Miss Ina, na binabanggit mo kanina, Ma'am Lorraine, Central Committee ito Whatever Central Committee says through Marco Balbuena, habang hindi po ito binabawi, that is the party policy na susundin ni Juliet De Lima, ni Luisa Landoni at ni Connie Ledesma at ng mga gangster leaders sa Europe. Number 2 na panawagan nila, tanggalin ang anti-terrorism law. Pwede ba yon? We will not allow that sapagkat it will be disadvantageous to the people na mamamayagpag naman ang mga terorista nilang akto. Number 3, tanggalin ang mga military operations at kailangan magkaroon ng confidence building measure, i-release ang kanilang mga top leaders na umaharap sa mga kasong kriminal na napakarami. At number 4, na binabanggit nila, ipatupad ang Karil, Kaser at Kapser. Ano ang Karil? Ang Karil po ay Comprehensive Agreement for the Respect. Has that been signed, Eric? But Yes, they call it the reaffirmation of previous agreements. Yeah, though, that they agreed on that? Sabi ni Not Secretary Galvez daw dito sa isang pahayag niya, ito daw ay magiging references na lamang. Dapat niya tanggalin ito, hindi references. Yes. At ang JASIG, Joint Agreement for Safety and Immunity Guarantees, na naggagarantiya Galvez, magbakasyon na ka muna. makalangoy ang mga consultants nila ng mga nakakulong at mailabas. Hindi natin papayagan yon. Ang ibig sabihin, why are we so very careful of the words to use? Dapat pumayag sila na under the sovereign authority of the Philippine government, sila makikipag-usap. Bakit hindi nakalagay yun? At bakit hindi nilagay na ang end state nito ay ang disarmament, demobilization, and disbandment ng NPA? Ang sagot daw sa atin dito, Ma'am Lorraine, hindi nila tatanggapin yan kasi mabigat yan na parang pinapasuko na natin sila. Exactly! Why should not they be under the authority naman, and the sovereign power of the state? Sinasabi ni Charlie Galvez, nakakahiya naman. Huwag naman natin silang ganunin, Exactly, diba? na dapat ito mga teroristang ito, na sinira ang bansa. Are we being pressured? I think there is a political pressure. From where? At the mercy of the communist. Ang isang sponsor nila si Martin Romualdez. What do you mean?
Sponsor ng CPP, NPA, NDF. Oh, yeah. Yes. So, and you know how Martin exploits power yes. through the acts na ihaharas ka nila sa pundo. Gigipitin ang liig mo at hindi ka bibigyan ng tamang pundo, kukwestiyonin ka. To the point na pati ang SMNI franchise, ipapagipit at ipagigisa nila as if sila may-ari ng bansang Pilipinas. Terrible. Mukhang yun ang sinasabi natin na political pressures. At dito lang yan na ilalantad sa SMNI. Dito lang yan sa ating mga programa. Hindi po tayo natatakot dahil ito po ang tamang perspektiba ng usaping pangkapayapaan at ito pong katotohanan kung bakit nangyayari ang ganitong lokohan. Lokohan ang tawag namin dito. Pasensya na po kung mabigat ang aming pananalita because we are standing on the memories and sacrifices of our people, of our soldiers, of our policemen. 50,000 mahigit ang namatay dito. At bahagi kami sa pagsira ng bayan na ito at ngayon gusto na naming tapusin ito in the most sincerest and genuine way. Bakit tayo babalik ang kakausapin natin doon sa mga lugar na wala na silang pakialam sa Pilipinas, doon pa tayo pupunta? At bakit hindi natin pinalakas at pinalawak ang local peace engagement? Wala nang ang pakialam sa bansa, nagpapakasasa pa sa pera na nakukuha nila sa dugo ng mga anak natin. So, Eric spoke for the soldiers and may I speak for the mothers who lost their children. Charlie Galvez. What will you tell these mothers now? They know. I mean, hindi na sila tanga. Alam na nila, nakwento na ng NTF-ELCA kung sino yung mga nandyan sa Kongreso, kung sino yung mga nasa Netherlands nakausap mo, no? At saka alam din nila na yung totoong kapayapaan nangyayari na. Yung totoong peace talks, yun ang nangyayari. We shouldn't even be calling it peace talks. Itong what you signed now, those are terrorist talks, no? Because Eric, can you tell me what is the? We're not talking the worst case scenario, but the real thing that will happen now, if this comes into fruition, what will happen? Ipapatupad natin ang programa ng NDF. Kung hindi natin ito babantayan, the NDF, by the way, is a designated terrorist organization. Charlie Galvez, baka you forgot. And then ititigil natin ang mga legal procedures against them. Binanggit ko na nga. I am a witness. Can I say something? May kaso ngayon si Franz Castro, correct? Yes, may sa Toro Campo din. Yeah, and then malapit na yan. Malapit na talaga siyang ma-convict. There is already enough grounds for conviction. Which is why I think minamadali ito. Because they don't want that. Yung kaso na pagdukot ng mga bata, malapit na yan matapos. But when this happens, what will happen, Eric? Lahat ng ito ay pwedeng mabinbin at pwedeng mapawalan. Off the hook si Franz Castro. Exactly. At pati na po ang mga leaders nila na na-designate na, patatanggal nila. At ang pinakamalala, Ma'am Lorraine, ang mga pending criminal cases on terrorism financing. Isa dyan against kay Juliet De Lima Sison. At ako isa sa mga witnesses, hindi ko nididetalye ito, will now be on the hanging balance na pwedeng hindi matuloy. Bakit? Bakit natin hindi ipupursu ang binabanggit ni Hina? Ang sinseridad ay nakabatay sa katarungan. At ang katarungan ay hindi pwedeng ikompromiso. Kung gusto ng CPP, NPA, NDF ng kapayapaan, ibaba nilang armas nila, buwagin ang NPA at pumailalim sila sa sakop ng otoridad ng ating bansa at batas at tumulong sila sa pagbubuo ng ating bayan. That is where peace should be coming. Hindi po pwedeng sila ang magdikta at mag-impose sa ating gobyerno. We should negotiate on the basis of strength, on the basis of historical lessons, and on the basis of correct and true principled peace framework. Hindi po bulahan at larong pamumulitika.